Magandang araw Pilipinas! Narito na ang pinakabagong weather update ngayong araw, December 3, Wednesday. Patuloy ang pagdevelop ng weather disturbance na minomonitor natin sa silangan at unti-unti itong lumalapit sa bansa at lumalakas. May mga nakikita ng pagbabago sa kilos at galaw nito, kaya mahalagang pag-usapan natin ang mga pinakahuling detalye ngayong araw. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para hindi mahuli sa mga susunod na ulat panahon. Sa forecast weather conditions, sa Mindanao at Visayas particular sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Davao Region, kasama ang Basilan at Tawi-Tawi, asahan ang maulap na langit na may mga pagulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Karaniwan itong may magaan hanggang katamtamang ulan sa umaga, tapos bahagyang iinit sa tanghali, sa kabubuhos ang magkakahiwalay na thunderstorm pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa natitirang bahagi ng Mindanao na wala sa core ng ITCZ, mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap na may mga thunderstorms. Huwag isawalang bahala ang localized thunderstorms dahil kahit maiksi ang tagal, malakas ang bugso at posibleng may kasamang malalakas na hangin at sandaling pagkawala ng kuryente. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat potential para sa December 2 hanggang December 8, nananatili si Koto sa kanlurang bahagi ng Pag-asa Monitoring Domain, ngunit ang mas dapat bantayan ngayon ay ang isang tropical cyclone like vortex o TCLV1 na nasa silangan ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Inaasahang kikilos ito papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng tahakin ang Dinagat, Visayas at Southern Luzon Corridor. Sa kasalukuyang forecast, mataas na ang chance na maging ganap itong bagyo sa unang linggo, kaya nakataas ang antas ng pagbabantay. Kapag nagsimula nang makita ang mas malinaw na sirkulasyon, asahan ang pag-upgrade ng abiso at posibleng pagsisimula ng wind signal sa mga lugar na unang tatamaan. Sa Week 2, mula December 9 hanggang December 15, inaasahang magpapatuloy ang galaw ng nasabing sistema patungong Mindoro at Northern Palawan area bago lumabas ng PAR. Nananatiling mataas ang chance ng development ayon sa malayo pa sa oras na guidance, kaya habang lumalapit ang panahon, mas magiging malinaw ang track at possible impact. Ayon sa multimodal reading gamit ang European at GFS, maaari nang maorganisa ang low-pressure system sa malayong silangan anumang oras. Kapag pumasok ito sa PAR bilang tropical depression, tatawagin itong Wilma. Inaasahang gagalaw ito pa kanluran hilagang kanluran ngunit may posibilidad na itulak ng bahagyang patimog kanluran dahil sa epekto ng northeast monsoon. Sa kasalukuyang senyales, unang maaapektuhan ang hilagang bahagi ng Eastern Visayas, posibleng masundan ng Bicol Region at Masbate bago ito tumawid patungong Northern Palawan at tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. Kahit hindi typhoon level ang inaasahang lakas, sapat na ang tropical depression o tropical storm para magdala ng malalakas na buhos at pagbaha lalo na kung mabagal ang takbo at paulit-ulit ang rain bands sa parehong lugar. Manatili tayong alerto sa mga susunod na update dahil bawat bagong datos ay maaaring magbago sa timing at linya ng kilos ng sistemang ito.